Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Meron lang po nais i-announce, sound check. Meron po ako nais muling in-announce mga kapatid. Baka sakali po meron sa atin nagmamayari ng Honda Civic, kulay gray na may spoiler sa likod with plate number NIG 473. Pinark nyo po doon sa Aguinaldo Avenue. Hindi po tayo nagpapapark dyan. Pakitanggal nyo na po. Maraming salamat po. Alright, good morning. Kailangan po natin talaga sumunod sa mga traffic enforcers natin, no? Sa mga naka-assign dyan. Kasi we're keeping our good testimony here. No? Kaya sana po sumunod po kayo. At kung kanino man po yung kotse na yon, bago po masunog, ay pakitanggal nyo na po doon. Okay? Alright, so good morning, and it's always good to be in the house of the Lord. Amen? At salamat sa Panginoon na tayo po'y dinala ng Panginoon sa bahay-sambahan at upang bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Kaya wag po natin kakalimutan mga kapatid, nasa bahay-sambahan na po tayo. Amen! Lahat po ba handa na ang inyong mga isipan para sa mga usapin sa loob ng simbahan? Amen? We will accomplish our purpose, no? Habang nandito po tayo, ang rason, ang dahilan kung bakit tayo nandito, yun po ang i-accomplish po natin. Okay? All right. Ngayong umaga, we will talk about faith. Alam nyo, maraming beses po kami nag-uusap, kasama ko po yung mga men most of the time pag nag-uusap po kami sa table. At ang lagi po namin pinag-uusapan ay yung mga nangyayari, no, ng mga problema sa tahanan, problema ng individuals. And alam nyo mga kapatid, lahat po ito ay mag-fall po doon sa pagkakilala po natin sa Diyos. And that is all about faith. Pagkakilala natin sa Diyos. Anumang nakikita po natin sa buhay natin, nakadepende po yan mga kapatid sa pagkakilala natin sa Diyos. Kaya sinasabi ko lagi, gaano natin kakilala ang Diyos. See? So, kaya ngayon ay magdadala ko ng mensahe ng ganito para sa Sunday School para maunawaan natin ang mabuti. That's my desire, mga kapatid. Ang desire ko lagi ay magkaroon tayo lagi ng hungering and thirsting sa pagkakilala natin sa Diyos. Yun po yung napakahalaga po. Okay? Alright, let's turn our Bibles in the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10, in verse number 17. A very familiar passage. Lagi po natin pinag-uusapan ito. Maraming iba sa inyo sa ulado na po ito. At lagi po nating binabanggit ang talata na ito. Okay? Romans chapter 10 in verse number 17. Okay? Are you with me na? Is everybody with me na? Kayong mga nasa likod? Amen. All right. Okay? So here's what the Bible says. The book of Romans is the letter of the Apostle Paul to the church at Rome, to the Baptist church at Rome. Hindi po itong basilica sa Rome, but Baptist church sa Rome. Okay? Here's what the Bible says. So then, what? Faith. So if you have your pen, mark it down. Okay? Faith cometh by hearing, and hearing by the... Okay. Now, you see, pinapakita dito ni Paul kung saan ang gagaling yung faith, mga kapatid. Kasi ang context po nito is that maraming mga unbelievers. And then, nakakapakinig na po sila, but you know what? Ang problema po, mga kapatid, hindi sila nananampalataya. You see? So, mamaya unawain natin talaga yung, maaaring sabihin natin, if faith cometh by hearing, bakit yung iba ay wala pang nakapakinig naman pero wala naman silang pananampalataya? Bakit ganon? Okay? So, dapat maunawaan natin ng mabuti mga kapatid kung bakit nangyayari po yun. Okay? Alright, tayo po muna ay sandali manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa buong magdamag na iningatan niyo po kami sa lahat ng kung anong meron po kami ngayon sa pagbangon po namin kanina. Salamat sa good night rest. Salamat, Panginoon, na ginising niyo po kami at meron kaming magandang araw na ipinagkaloob niyo na naman, karagdagang buhay, karagdagang araw sa aming buhay.
And not only that, on top of this, oh Lord, is that you brought us here in the house of God. Salamat na nandito po kami sa tahanan na ito. Salamat na ito po yung lugar na kung saan namin maririnig ang inyong salita at lalo pang mai-enhance, lalo pang lalaki, lalo pang titibay, lalawak ang aming pagkakilala po sa inyo. So, God, use me please. At naway mo unawaan ng mabuti, bagamat matagal na pong usapin yung faith, Panginoon. Pero ayon sa aking nakakita, O Diyos, sa lahat ng mga nangyari sa buhay po namin, ay faith is just like a normal thing. But this should not be a normal thing. Hindi po ito normal, Panginoon, sapagkat bagamat ito ang foundation, pero ito pa rin po yung dahilan ng aming pagpapatuloy sa pagkakakilala po sa inyo. This is the foundation, Panginoon, na hindi po nawawala o tumitigil, O Diyos, sapagkat ito po ay nagpapatuloy and we are commanded to live by faith. And right now, bigyan niyo po ng bukas na puso at bukas na isipan, seryosong pakikinig ang inyong mga anak. Maaring kami po ay maistorbo ng mga concerns po namin sa aming mga tahanan, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anakan, sa aming mga pangangailangan. Pero O Diyos, ngayon, naway maunawaan po namin ito sapagkat ito po lahat at dito lahat nakasalalay ang aming mga concerns. Kaya hinihiling po namin, O Diyos, na kayo po ang pumagitna sa amin. And examine our hearts, please. And if there's any wicked ways in our ways, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And bless this meeting this morning, O God, in Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, everybody pay attention, mga kapatid. At wag po natin sayangin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Wag po natin sayangin yung pagpunta po natin para umalis po tayo rito na meron tayong nalutunan. Maaaring narinig nyo na po ito, mga kapatid. Pero examine natin ang mabuti which part ng ating buhay na hindi involve ang pananampalataya. Okay? Na samantalang sinabi ng Biblia, mga kapatid, the just shall live by what? Come on, everybody. Dito na po tayo lahat nakatingin, mga kapatid. Pay attention. At alam nyo, ang pinakampangit pagka na tayo po nadala ng ating routine. Okay? Pupunta tayo sa church and hoping that we can learn by not listening because we are in the house of God. Just to be here, kapatid, hindi po ang ibig sabihin yan, kapag nakaupo na tayo dyan, automatically may papasok sa atin. No. Nakadepende pa rin po yan sa kung anong papapasukin po natin. Okay? So, kaya hinihiling ko po ang lahat na talagang magbulay-bulay ng mabuti, unawain ng mabuti, at ako naman po'y gagawa ng paraan at gagawin ko ang lahat ng paraan para maunawaan niyo po. Okay? So, yan po ang gusto kong maunawaan ng bawat isa na magkaroon po tayo ng pangunawa sa salita po ng Diyos. Okay? Now, first of all, ay gusto ko pong sabihin sa bawat isa para ma-conceptualize or mapagbulay-bulayan natin mabuti kung ano po talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. So, ibibigay ko po sa inyo ang definition biblically and ibibigay ko po sa inyo ang definition ayon sa practical na pamaraan but based or founded in the Word of God. And then papakita ko po sa inyo kung bakit mahalaga ang pananampalataya. And then we might cite some examples of faith in the Bible. And not only that, what is the command of God pagdating po sa ating pananampalataya. So these are very important things, mga kapatid. Okay? Now, so what do you think about faith? Sarili po natin, ano ang iniisip natin pagdating sa pananampalataya? Ano ang inaakala natin? Ano ang konsepto natin pagdating sa pananampalataya? You see, now do you understand, mga kapatid, na pagdating sa pananampalataya, makinig po tayo ng mabuti,
napakarami, lalong-lalo na mga kapatid. Ito, sinasabi ko po sa inyo na seryoso, no? And I hope you will take this seriously and consider this. Pag uwi po ninyo, you try to talk to your family, try to talk to your children, mga kapatid. Kasi po, minsan iniisip lamang nila ay pupunta sila sa church at nagkaroon lamang po sila ng bagong church. Pero mga kapatid, yung pamumuhay nila ay hindi po na bago. Alright, I like this sound. Huwag nyo na baguhin to, ha? Okay? Now, so, dapat maging maliwanag po sa atin kasi it's not about religion, kapatid. It is about our faith in God. So meron pong object, merong subject, yung pong ating faith. Tandaan niyo po 'yan. Now, sa Tagalog, mga kapatid, sinasabi natin, tiniturn natin to sa Tagalog na pananampalataya. So anong ibig sabihin ng pananampalataya? Paniniwala. Okay? Pananampalataya. Maganda sana ang ibig pakinggan ng salitang pananampalataya, pero hindi po natin nauunawaan ng mabuti kung ano talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa English po, napakaganda eh. Sa English mo, kapatid, it's a belief. Na pag sinabi po nating belief, kapatid, you are putting your trust in God. So if you believe in God, it means you are putting your trust in God. Okay? Are you following me? So pag sinabi mong pananampalataya, naniniwala ka. Okay? Kanino ka naniniwala? Sa Diyos. So pag sinabi mong pananampalataya sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Okay? Maliwanag po? So ang ibig sabihin ng paniniwala mo sa Diyos, inilalagay mo ang iyong tiwala sa Diyos. Maliwanag po yan. So yan po yung kung paano po natin i-conceptualize or pagbubulay-bulayan yung pong salitang pananampalataya. Okay? Yung pananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ikaw ay naniniwala sa Diyos. At kung ikaw naniniwala sa Diyos, ilalagay mo ang iyong sarili pagtitiwala sa Diyos. Nakukuha nyo? Alright, so I hope you're following me. Importante po ito, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, kung kinakailangan na parang mag-grade 1 tayo rito, mag-grade 1 tayo. Kasi ito po yung nakikita kong problema eh. Okay, bago po ako magpatuloy, isipin po muna natin yung problema. Ano yung problema? Lahat po, mga kapatid, na naririnig ko, nandito na tayo sa church, nakakapakinig na tayo ng salita ng Diyos, pero mga kapatid, yung mga ginagawa natin, hindi ho bunga ng pagtitiwala natin sa Diyos. Okay? Bunga pa rin ng mga taong naka-influence sa atin sa labas. Okay? So, mga kapatid, kaya nga po, ang sinasabi lamang natin na meron tayong pananampalataya sa Diyos, pero yung ginagawa natin, hindi pagtitiwala sa Diyos. See that? So nakikita nyo, kaya pinag-uusapan natin ang pananampalataya. Kasi lahat po yan, nakasalalay mga kapatid. Yung katamaran ng tao pagpunta sa church, yung katamaran magbasa ng Bible, yung wala siyang excitement pagdating sa gawain ng Panginoon, walang desire sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, walang desire sa soul winning. Lahat po yan mga kapatid, nakasalalay sa inyong pananampalataya. Okay, kapag hindi mo naunawaan ang iyong pananampalataya, kapatid, sa ayot mo sa gusto, maniwala ka sa hindi, kulang ang sasabihin mo lang yan, naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Diyos, pero ang totoo niyan, hindi mo talaga gaanong kilala ang Diyos. Sapagkat kung kilala po natin ang mabuti ang Diyos, kapatid, may excitement tayo. May excitement tayo sa Diyos. Bakit ang tao pag dumating sa church parang sapilitan? Di ba? Pagdating sa gawain ng Panginoon, parang sapilitan lahat. Para bang, sabi ko nga sa inyo, pagka umattend ang mga membro, parang sa probinsya, parang may utang na loob ang pastor sapagkat umattend siya. You see, eto po yung lagi ko pong sinasabi sa inyo. Okay? Now, the church will go on even without you because you need the church.
If you think you need God, you need the Word of God, and you need the house of God. You need the church of God. That's it. Yan po ang, kaya minsan mga kapatid, nakakalungkot man, at sa amin naman natin sa hindi, baka hindi nyo gaano nahalata, nakakahiya. Nakakahiya, mga kapatid, pagka tayo po ay nag-o-oppose pa sa man of God na nagbibigay sa atin ng pagkataon na makilala natin ng mabuti ang Diyos. You see, you cannot know Him not until you listen and you hear something from the man of God. You see, now look, let's turn again to our passage this morning, okay? Look at your Bible. Romans chapter 10 in verse number 17. Okay? Romans chapter 10, verse number 17. So ano sabi ng Biblia? So what? Come on, everybody, say it. So what? Then faith cometh by what? So saan nanggagaling ang faith? Anong nagiging dahilan ng pananampalataya? Hearing. Hearing by what? Hearing by the Word of God. You see that? So, kinakailangang may marinig ka para ka magkaroon ng pananampalataya. Okay? Now, babaybayin po natin ito. So, tignan nyo mabuti para mapatunayan ko naman sa inyo yung kahalagahan ng man of God. Look at verse number 18. But I say, what? Have they not what? Heard? Okay? Yes, verily. Their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. But I say, did not Israel know? First Moses say it. You see that? That's a man of God. Okay? I will provoke you to jealousy by them that are no people, and by a foolish nation I will anger you. You see, and makikita nyo mga kapatid, sa mga talata pa bago yan, nandyan din yung pangalan ni Isaias or ni Isaiah. Alright? Now, in chapter 16, in other words, si Isaiah bilang prophet mga kapatid, nag-prophesy. In other words, nagbigay po siya ng salita ng Diyos. Nag-proclaim po siya ng salita ng Diyos. But you see, the problem here is that they did not believe Moses. Okay? So kaya nga po, napakahalaga na ang tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Alright? Pag nakapakinig siya ng salita ng Diyos, doon lamang siya magtitiwala sa Diyos. You see? Kailangan ng salita ng Diyos para magtiwala sa Diyos. So kung walang salita ng Diyos na magpapakilala sa Diyos at magsasabi kung sino ang Diyos at ano ang Diyos, walang magtitiwala sa Diyos. Alright? So, yan ho ang pananampalataya. Saan nyo po nakuha yung pananampalataya? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Now, bakit paano tayo nagtiwala sa Diyos, mga kapatid? Sapagkat nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Now, nung narinig natin yung salita ng Diyos, mga kapatid, doon nagsimula ang ating unti-unting pagtitiwala sa salita ng Diyos. Now, in the other words, the more we receive the Word of God, not just hear, not just listen to it, but received. Okay? The more tinatanggap natin sa salita ng Diyos, the more na nade-develop yung ating pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, I hope you're following me, mga kapatid. So, kapag meron ka na ngayong pananampalataya, kapatid, here's the most important thing here. Okay? Now, kapag meron ka ng pananampalataya, you have now the assurance of things that you are hoping for. In other words, naniniwala ka, okay, nakita niyo po, saan kayo dinala ng iyong pananampalataya? Saan kayo dinala ng iyong narinig at tinanggap na salita sa pagtitiwala sa Diyos? Okay? Now, if you are hoping something or umaasa ka ng isang bagay na gusto mong makamtan, ano ngayon ang pinananaligan mo? Ano ngayon yung katibayan mo na matatanggap niyo po yun? Ang katibayan mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam mo
na ang lumikha ng langit at lupa ay merong kakayanan na ibigay yung inaasahan mo. Very simple, kapatid. I mean, this is very elementary. Pag hindi pa kayo talaga nakakilala, honestly, kapatid, bilang pastor, nalulungkot ako sa mga Kristiyano, ang tagal na rito, pero hindi nyo pa rin gaanong nakikilala ang Diyos. Useless ang pananampalataya. You have religion, but you don't have God. Did you get me? Good morning. Yeah, you have religion, you have church, but you don't have God. That's the problem. Because the reason why you don't have God, because you don't know Him. And the reason why you don't know Him, because you are not taking seriously when you are listening to the preaching of the Word of God. When somebody is introducing you, when the preacher is proclaiming the greatness, the goodness, the faithfulness, all the attributes of God, you're not taking it seriously. That's a problem. You see, so somebody's playing church. You see, which is very worse, kapatid. Hindi laruan, hindi po yung pagpupunta ka sa church ay routine ng buhay mo. No, you have to know Him. You have to know Him. Kaya lagi ko po sinasabi mga kapatid, church is an educational institution na para kang pumupunta, kapatid, sa eskwelahan. Na pag pumunta ka sa eskwelahan, may inaasahan kang matututunan. You see that? Pagka wala kang matututunan, kapatid, pupunta ka lang sa church, makakarinig ka lang ng kung ano tungkol sa politics, tungkol sa, hindi yan usapin. Ang usapin dito at ang problema ho ng buong bansa at ng buong mundo ay hindi nila kilala ang totoong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Imagine, ang pinag-uusapan natin po rito ay ang lumikha ng langit at ng lupa at lumikha ng tao. He knows everything. He knows you. Now I'm telling you to you've got to believe His Word. So you will believe on Him. And if you believe on Him, you will trust Him. You see that? So now, if you have faith, kung meron ka ng pananampalataya sa Kanya, you will put your trust on Him. So meron ka pang mga bagay, napakaraming bagay sa buhay mo na hindi mo nakikita. But what is now faith? Faith is the assurance of things you are hoping for. That's why you need faith. Eh kung wala kang pananampalataya, anong sandigan mo? Anong saligan mo? Ano ang inaasahan mo? Nothing. Nothing. You see, so not only that, the Bible is very clear in the book of Hebrews, kapatid. In the book of Hebrews, chapter 11, you will find out that in the very first verse. Now what? Faith is the what? Substance of things what? Hope for you hope for. And the evidence of what? That's number 2. Things that are not what? Seen. Okay? No, so naunawaan mo ba, pag meron kang pananampalataya, meron ka ng ebidensya ng mga hindi mo nakikita. Oh yeah. Kapatid, maraming bagay sa buhay natin na hindi natin nakikita. But if you will put your trust in God, the God who created the heaven and the earth, the God who created you. Remember, let me bring you back to the creation, kapatid. The earth was created, but without form, void, and without what? Form. You see? But simply by the power of God, kinabukasan, kapatid, or the same day, nagkaroon, kapatid, ng kaayusan. Nagkaroon ng itsura. Gumanda, mga kapatid. Yan ang Diyos natin. At yung nagpaganda ng walang ganda ay ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin. Ngayon nagsasabi at ini-encourage tayo
ng mga nakaranas na nagtiwala sa Kanya, katulad ni Apostol Pablo, na dating hindi naniniwala sa Kanya. Pero naniwala sa Kanya at inilagay niya ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, ini-encourage niya tayo to put also our trust in the same person whom He put His own trust. See that? Very simple, kapatid. So makikita niyo kung gaano kaganda. Saan po tayo nagsimula? Sa pakikinig. Yung narinig niyo, kapatid, paniwalaan mo. Huwag ka na magdoble-doble pa. You see, let me tell you something. Halimbawa, hindi ka naniwala, anong nangyari sa'yo? Very simple. Ha? Alright, sabihin natin, hindi totoo ang salita ng Diyos, hindi totoo yun, napahinggan mo. Minsan, kapatid, itong problema natin, sabihin natin, alam mo, tama naman sinasabi ng Bible, pero depende sa sitwasyon yan. So, you understand what I'm saying, mga kapatid? So, what is this now? Anong nangyayari, mga kapatid? You see, ginagawa mo yung sarili mo na parang ikaw ang nag-generate, ikaw ang nagtatrabaho, kapatid. No, when in fact, kapatid, faith is not something that is self-generated. Okay? But it is a gift of God. Gift from God. You understand? Now, hear me now. Napakinggan natin. Okay? Naniwala ka doon. Alam mo yung pagtiwala mo doon, kapatid, ay regalo yan ng Diyos. Regalo yan ng Diyos sa atin, kapatid. Notice what the Bible says in the book of Ephesians chapter 2, verse number 8. Very common, very familiar passage. For by are ye what? True. And that's not of yourselves. Lest any man should boast, it is the what? The gift of God. You see, yan yung faith na ibinibigay po sa atin. Yan yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ipinapakita ng Diyos yung kanyang sarili. Do you understand that that's the word Jehovah means? Na ang ibig sabihin ng Jehovah, kapatid, God is continually, introducing Himself, revealing Himself to mankind. Wala hong tigil. Yung kaya nga po, mga kapatid, yung pagkakilala natin sa Diyos, nung tayo naligtas, lalo pang magaganda yun habang tayo iligtas. No? Habang tayo nagpa-practice po, kapatid, ng ating kaligtasan. So nakikita, lalo pang tumitibay po yun, lalong lumalawak po yun, mga kapatid. You see that? So yan po ang ibig sabihin at kahalagaan ng iyong pananampalataya. Kaya kung meron kang pananampalataya, una, meron ka ng substance ng mga bagay na inaasahan mo. Hindi ka, mga kapatid, umaasa sa wala. Yung common saying ng mga tao ng tira bahala. No, hindi po ganun ang buhay ng Kristiyano. Kaya ang Kristiyano ay hindi swerte-swerte. Mapalad, kapatid. You see, so, another that, you have now the substance of things that you're hoping for. The second, you have the evidence of things not seen. And now, kapatid, this is very important because katulad sa kaligtasan, kapatid, hindi po ito self-generated. Ito po'y binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya nga nauunawaan niyo po, mga kapatid, na noong tinanggap mo ang Panginoong Kristo, hindi mo ba naisip na nagpapasalamat ka, mabuti na lang tinanggap ko? Marami hong nabahagihan pero hindi tumatanggap. In fact, yan ang issue rito sa verse number 16 of chapter 10 of the book of Romans. Narinig nila si Esaias, but sabi nga ni Esaias, kapatid, who had believed our report? You see, who had believed our report? See, yun ang problema, mga kapatid. You see, kaya makikita nyo, ang pananampalataya ay napakalaga. Magtitiwala ka sa Diyos. Ilalagay mo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Okay? Imagine, pagdating sa kaligtasan, kapatid, listen now, pagdating sa kaligtasan, sapagkat kinilala mo na ang Diyos ay tagapagligtas, si Kristo Jesus ang tagapagligtas, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, na hindi mo kayang gawin. Sige nga, mamatay ka. Yabang ng tao ngayon. Alakala mo sabi, ang yabang ng tao ngayon, ano sabi ng tao? Ay, depende yan.
Basta umayos ka lang sa buhay mo, talagang siguro naman makakarating ka sa Kanya. Kasi pinapakita niya yung sarili niya. Kasi, no, ang tagapagligtas, mga kapatid, ang nag-aako ng kaligtasan, ang nagsasabing, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh unto the Father but by me, siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay. And yet, ipapantay mo lamang sa sarili mo na kaya mong iligtas ang sarili mo. Sige nga, mamatay ka. Sige nga, ilibing ka kung pwede ka pang makabangon. Kahit ilibing ka ng buhay. Subukan natin kung makabangon ka. Si Kristo po, inilibing, siya namatay, inilibing. Lalo na pagka namatay ka, hindi ka, pagka nilibing ka, makabangon ka kaya? Yun nga buhay ka, hindi ka makabangon, lalo pa pagka ikay patay. Hindi, ano lang to mga kapatid, usapang kulok yan ang mag-ito mga kapatid. Pero kapatid, tinan mo, yan ang practical. So kung hindi mo naman kaya, maniwala ka naman. Ganun ang tao ngayon Grabe kung magrason. Akala mo talaga may kakayanan. Pero wala ho siyang kakayanan. So makikita niyo po, Moted, nagtiwala tayo doon. At mula sa pagtiwala natin doon, if we will do the same. See? So, you understand, kapatid. Here it is. Alright? Narinig salita ng Diyos, nanampalataya. Now, ano ang command ng Panginoon? Increase your what? Faith. So, as you live by faith, that's the command right there. As you live by faith, you must increase your faith. See? So, hindi po design ng Diyos na yung pananampalataya is the same as when you get saved. Kaya nga po, pag nanatili ka pa lamang doon, kapatid, kung ano yung pananampalataya mo sa unang pagkakilala mo sa Panginoon, hanggang doon na lamang ang pagkakilala mo sa Panginoon. Pag ang pananampalataya po ay hindi nag-increase, hindi rin mag-i-increase ang iyong pagtitiwala. Kung hindi mag-i-increase ang iyong pagtitiwala, hindi rin mag-i-increase ang iyong buhay. Of course, kung hindi mag-i-increase ang iyong buhay, hindi mag-i-increase ang iyong blessing. Pero ang gusto natin, para tayo mga komunista, nagrarally dyan sa kalsada, increase ang sweldo, ibaba ang bilihin. See that? That's a problem, kapatid. Wala tayong problema kahit na mag-increase ang mga bagay sa ibabaw ng lupang ito, kapatid, kung nag-i-increase din ang ating pananampalataya. Pastor, makakain mo ba ang pananampalataya? Definitely hindi. Pero yun ang kalakasan mo sa pagkuha mo ng pagkain. Very simple. Very simple. See? Mamaya, watch out. Sapagkat nasa mensahe ko po ito mamaya. Okay? So, makikita po natin, the command now, nung nakapakinig ka ng salita ng Diyos, narinig mo yung salita ng Diyos, ngayon, nagkaroon ka ng pananampalataya ngayon, ang next step is to follow the command. What is the command? Live by faith. You should not live by your sight. You see, kapatid, we are always affected by what we see, whether we admit it or not. Di ba? Kaya nga tayo nag-aaway-away. Kaya nga tayo na-offend Kaya nga tayo, mga kapatid, nagkakaroon ng problema sa pamilya because we are affected by what we see. But listen, faith must overcome what we see. Because the Bible says we're commanded to what? Live by faith and not by what we see. See that? Kaya nagkakaroon tayo ng problema. You see that? Pagka nagkaroon, look at this, kapatid. Pag nakakita tayo ng tao na nasa pwesto, may pera, may impluensya, ano nangyayari natin? Ano nangyayari sa atin? Nawawala yung pagtingin natin sa Diyos dito. Nalilipat po rito. Pero kung tutusin, makinig ka ng mabuti, tatapusin ko po ito dito.
Pero kung tutuusin mga kapatid, katulad sinabi ni Paul, my God will supply. Bakit naniniwala si Paul po dyan? Because God is able to supply. The reason why God will supply, because He is able to supply. Diba? Notice, bakit maraming mga tao, kapatid, grabe ang pagkasaludo nila sa may pera? Makinig kayo ng mabuti. Grabe, pag may pera lang, halos. Yun namang may pera, tuwan-tuwa naman pagka siya medyo sinasamba. Oh yeah. That's humanity, kapatid. Di ba? Reality of humanity. Di ba? So yeah, ganyan lagi. Tuwan-tuwa naman pagka medyo, alam niyo po, ang tingin natin sa mga may pera, spiritual. Akalain mo hindi nagsisimba yan, pero yung linggo-linggo nagsisimba, Miyerkules nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, maghihingi ng counsel doon sa hindi nagsisimba, dahilan lamang sa may pera. Alam nyo, ang problema ninyo, kulang kayo sa salita ng Diyos. Kulang kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang may pera, gusto nila laging may pera sila at gusto pa nilang madagdagan ng pera nila. I can tell you now, merong kilalang pastor na bilyonaryo. Pero hindi marunong mag-mathematics, kapatid. You see, ngayon nasa hot seat ngayon. Nasa boiling water ngayon. What's the problem with that? Hindi tinatatensya yung buhay niya. Alam niyo, kapatid, aralin niyo ng mabuti. Why God wants us to work. In fact, there are so many states, there are so many countries, mga kapatid, that na walang retirement. You have to continue to work. And I like that. I like that. Dito sa atin, mga kapatid, usong-uso sa atin dito ang retirement. At ang paniwala natin sa retirement, when you get retired, you stop working. Just wait for something. Wait for your pension, wait for your ganito, ganyan. Pero ang design ng Panginoon sa iyo is to work, work, work. Alam niyo kung bakit? Para manatili yung stretching mo, yung katawan mo, mananatiling gumagalaw. Galaw-galaw. Kung kayo nakikinig ng programa natin pangkalusugan, kapatid, maririnig niyo po yan. Galaw-galaw. Yan ang design ng Panginoon. Notice that, para hindi ka manghina. Kapatid, yung pension mo, yung tinatanggap mo sa pagtigil mo sa pagtatrabaho, hindi yun assurance ng kalusugan mo. Makinig kayo ng mabuti. God wants to spare your life and God wants to preserve your life. You see that? God wants you to be healthy. You see? Now, you don't need to be wealthy to be healthy. Okay? Anong gagawin lamang po natin, kapatid? Okay? Work, 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 work. Trabaho, trabaho. Wag kang magko-complain sapagkat ang tanda mo na nagtatrabaho ka pa. Ang pasalamatan mo ang Diyos sapagkat matanda ka na, nagtatrabaho ka pa. Or nakakapagtrabaho ka pa. Here it is. Ito mathematics dito, mga kapatid. Maraming dumating na sa katandaan nila, pero kapatid, hindi pa tumitigil mag-desire ng malaking pera. So that itong mathematics ko po dyan Sabi ko nga doon sa isang ito, my goodness, sinasacrifice niya na yung reputation niya bilang isang Kristiyano dahilan lamang sa pera. Magkano ang pera niya? Billion. Not million, billion. Ilang taon na siya? Mahigit 70. Yung kayang billion mo, mauubos mo pa dito sa iyong edad nito. Gaano pa ang buhay mo na itatagal dito para masustain ka nitong pera mo? O sobra-sobra na ito para masustain yung edad mo o yung buhay mo sa lupang ito? Who's providing our needs? Who's supplying our needs? God. Why God is supplying our needs? For us to be His witness on this wicked world. Pero kapatid, akalain mo ang tao, ipon ng ipon. Hindi nakakapagbigay sa church.
Walang desire magbigay. Oh yeah. Walang desire. At pag nagbigay, magyayabang pa. Magmamalaki pa. Pero kung tutuusin, kapatid, sino ang nagbibigay? Who is the giver of life? God. Is he worshiping God? No. Bakit? Ang focus ay nasa pera. Ang hindi niya alam, mas malaki na ang itatagal, mas malayo na ang itatagal ng kanyang pera kaysa kanyang buhay sa ibabaw ng lupang ito. Nagpakaipon-ipon ng malaking pera, mas mahaba na. Sabi ko nga sa inyo, dalawang posibleng mangyari. Mauna ka sa pera, umauna ang pera sa iyo na mawawala. Alin ang gusto mo? Pastor, parehas, hindi ko gusto. Gusto ko sabay lang. Okay, para maging sabay, pinakamaganda at kinakatakutan mo na pag nauna ka sa pera, may iwanan mo ang pera. Pag nauna man ang pera na mawala sa iyo at buhay ka pa, wala ka ng pera, kapatid, problemang malaki yan. Kaya ang pinakamaganda, maglagay ka ng magandang sisidlan ng pera mo. Ano ang sabi ni Paul tungkol sa bagay na yan? Lay up your what? Treasures where? Very simple, kapatid. Kaya nga po, isipin niyo mabuti, grabe ang pag-iipon natin ng pera, grabe na ang ating paghahanap buhay, pero ang problema, tayo ba talaga ay nagtitiwala? Listen now, here's the thing, bago ko po makalimutan, mga kapatid. You see, faith is the gift of God. Our works, what we do every day, kapatid, is the manifestation of our faith. It should be the manifestation. Kaya kung ginagawa itong isang bagay nito, because I believe in God. Now, listen to me now. Alin sa ginawa mo at ginagawa mo ngayon na manifestation ng iyong pagtitiwala sa Diyos? Do you do things because you believe in you? Naniniwala ka, may tiwala ka sa sarili mo, pero hindi mo na kinikilala ang Diyos sapagkat may tiwala ka, mas may tiwala ka sa sarili mo. That's worst. You see? Now, faith should be the manifestation. Work should be the manifestation of our faith, mga kapatid. Okay? Work is not a replacement and should never be the replacement of our faith. Did you get that? It should not be. Hindi po yan replacement. Hindi sapagkat nagagawa mo, hindi sapagkat ay kaya mong gawin, wala na ang Diyos doon, kapatid. Dapat makita lagi ang Diyos. Nasaan ang Diyos sa tuwing may ginagawa po tayo? So you see the importance of faith, mga kapatid. Napakahalaga ng faith because habang hindi mo pa nakikita, may inaasahan ka, at least may assurance ka na matatanggap mo. Pastor, ang tagal ko nang naghihintay pero hindi ko man natatanggap. You see, keep believing. I'm not telling you na bukas matatanggap nyo na. I'm not telling you na maghintay-hintay ka lang na isang buwan matatanggap mo na. You see, ang ating paniniwala sa Diyos, yan po ay pag-shift natin na inaamin natin na hindi natin kaya sa sarili natin. Kaya naniniwala ako sa Diyos. See? Kapatid, you understand? Aralin nyo ng mabuti. Bakit gusto pa rin ng Diyos na magtrabaho ka na magtrabaho? Because God is preserving your life. Salamat na nakakapaglakad ka pa ng formal. Nakakapaglakad ka pa ng diretso, hindi ka pa parang lasing. Kasi nakakagawa ka pa, nakakapagtrabaho ka pa. Retirement is not ceasing from work. It's just retiring, you're just retiring from your office. But hindi ho sa duty sa pagtatrabaho, kapatid. You have to work and continue to work. All right? Am I clear to you? Kapatid, mahalaga. Kaya makikita nyo sana ang kahalagahan ng pananampalataya. Okay?
This is very personal, mga kapatid. Walang kinalaman dito ang ibang tao sa sarili mo. Faith is personal. Ibig sabihin, ikaw at ang Diyos. Hindi mo pagbabatayan ang pagtitiwala ng iba sa Diyos para magtiwala ka sa Diyos. Pagbabatayan ng iyong pagtitiwala sa Diyos ay ang pagkakilala mo sa Diyos. Maliwanag? All right, shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa narinig po namin. Pagpalain niyo po ang salita na ito. At alam niyo po ang aking intention, alam niyo po ang aking desire, O Diyos. Gusto ko po ng inyong mga anak ay patuloy na makakilala po sa inyo upang mahalin po kayo, Panginoon, ng patuloy. At upang hindi po i-question namin ang aming sarili sa mga nangyayari sa buhay po namin. We will always put our trust in you. We believe in you, the one who created the heaven and the earth, and the one who created us. Thank you for creating us in your own image. Thank you na kami po ay laging may pribileyo to know you more at wala hong katapusan na pagkakilala po sa inyo. Sapagkat kayo po is unfathomable. Hindi po namin kayang i-fathom, hindi po namin kayang sukatin, Panginoon, kayo. Sapagkat kayo po ay Diyos na walang hanggan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga susunod pa po namin gagawin, Panginoon. Para po sa inyong kasiyahan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Did you get something this morning? Amen. Did you learn? Amen. Kapatid, don't forget this. After you learn about faith, then have faith in God. Then now that you have faith in God, the next is live by faith. Don't leave the faith. Live by faith. Am I clear? All right, Brother Willie will come.